Okay guys, magandang buhay po sa lahat ng mga OFW. Alam ko na stress kayo sa travel pass. Huwag kayo magpaka-stress. Kasi ang travel pass, kung hindi po kayo nakakuha, pwede nyo pong gamitin ang OEC, yung dating ginagawa natin pag nagbabakasyon tayo sa bansang Pilipinas. Kaya naman kasi nilabas ng DMW tungkol sa travel pass para hindi na kayo mahirapang kumuha ng OEC. Tapos, hindi na rin kayo mahirapan mag-register sa e-travel registration. Kasi kung meron na kayong travel pass, hindi nyo na kailangan pang mag-register sa e-travel. Kung halimbawa po, hindi kayo nakakuha ng travel pass sa inyong eGov.ph app, kasi marami akong nakikita, maraming mga nagreklamo na ang lumalabas sa kanilang balik manggagawa dashboard, pag kinlik nila ang kanilang travel pass, ang lalabas is no valid contract found. Pag lumalabas po sa inyo yung no valid contract found, i-check nyo po ang inyong contract information doon po sa website ng DMW. Mag-login po kayo sa e-registration account po ninyo, i-check nyo po ang details ng inyong contract information. Pag hindi po kayo nakakuha ng travel pass sa inyong eGov.ph app, balik po kayo sa dati. Kumuha po kayo ng OEC, o kaya naman kung hindi rin kayo makakuha ng OEC online, pumunta po sa OWA para mag-request po kayo ng inyong OEC para makabalik po kayo sa abroad. Doon naman po sa mga nagtatanong kung kailangan pa ba natin ng verified contract, yes po, kailangan pa rin natin ng verified contract, lalong-lalo na kung ikaw po ay skilled worker at nag-change po ng employer. Kasi po magagamit mo po ang verified contract kung halimbawa na hindi ka nakakuha ng travel pass sa iyong eGov.ph app, o kaya naman kung hindi ka nakakuha ng OEC online. Kaya mas maganda guys, meron na kayong nakahandang verified contract bago kayo umuwi ng Pilipinas. Sa mga mahal nating mga kasambahay, lumipat ka man or hindi sa ibang employer, kailangan nyo pa rin ipe-verified ang inyong mga kontrata. Wala namang pagbabago guys, kaya huwag kayong ma-stress. Parang sinadjust lang nila na kung halimbawa na nakakuha ka ng travel pass sa iyong eGov.ph app, hindi mo na kailangan pang kumuha ng OEC o hindi mo na kailangan gumawa ng e-travel registration. Kung halimbawa naman hindi ka nakakuha ng travel pass sa iyong eGov.ph app, kailangan pa rin natin kumuha ng OEC, kailangan natin gumawa ng e-travel registration. Heto po ay para sa lahat lang ng balik manggagawa, yung babalik sa dating employer at babalik sa dating job site. So, sa mga nagtatanong naman guys, kung halimbawa na residente ka na sa isang bansa, katulad ko, residente, kung uuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon, doon lang kami naka-stay sa declaration form, yung e-travel registration. Kasi ang travel pass po ay para yan sa mga OFW na balik manggagawa. So, ang gagawin po namin is yung e-travel registration. Huwag kayong ma-stress tungkol sa travel pass. Pwede pa rin naman gamitin yung OEC pag hindi kayo nakakuha ng travel pass. Kasi hindi naman sinabi na hindi na pwedeng gamitin yung OEC. So, nasa iyo pa rin yun kung halimbawa na hindi ka nakakuha ng travel pass sa iyong eGov.ph app dahil laging sinasabi na no valid contract found, kumuha ka po ng OEC sa OWA. Kaya kailangan lagi po tayong may dalang verified contract para nakakasiguro po tayo na hindi po natin kasi alam kung halimbawa na nasa bakasyon kayo, makakuha kayo ng travel pass o kaya naman kung makakuha kayo ng OEC online. Mas maganda po na lagi pong handa yung mga dokumento natin bago tayo magbakasyon sa Pilipinas para pag bumalik kayo, wala na tayong problema. Heto naman po ay para sa lahat ng mga mahal nating mga kasambahay. Salamat sa Diyos kasi matutuloy na, matutupad na ang pagtaas ng inyong sweldo. Starting October 2022, magi-start na pong tumaas ang inyong sweldo. Pero ito po ay para sa mga baguhan at kung ikaw po ay pumirma ng bagong kontrata na nakasaad na po doon yung sahod mo na $500. Pero ang tanong ko sa inyo guys, susunod ba ang inyong employer, lalo na yung mga matagal na sa kanilang mga employer? Kaya ang payo ko sa mga mahal nating mga kasambahay, pag natapos po ang inyong mga kontrata, magbakasyon kayo. Pag nagbakasyon kayo, syempre, i-issuehan kayo ng bagong kontrata. At yung bagong kontrata na yun, nakasaad na doon yung pagtaas ng sweldo nyo. Huwag kayong papayag na yung ibibigay na kontrata sa inyo is luma pa rin. Kung sa bagay, kung bago ka magbakasyon sa Pilipinas, ipapaverify mo ang iyong kontrata sa Polo. Kaya walang ligtas si employer. Matagal na panahon natin pinanawagan na sana itaas ang sweldo nyo, sana etong pagkakataon na to is matuloy na. Kasi kayo na lang po ang hindi tumataas ang sweldo. Sa mga ibang bansa is tumaas na.
Yun lamang po ang update natin ngayon tungkol sa Travel Pass at tungkol sa sahod ng mga domestic workers. Uulitin ko guys, kung halimbawa na hindi po kayo nakakuha ng Travel Pass sa inyong eGov PH app, pwede pa rin po kayong gumamit ng OEC. Wala pong sinabi na hindi na kayo pwedeng gumamit ng OEC.